Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Ang Panginoon Maria, walang grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Ikaw pinagpala sa babaeng naman, at pinagpala ng kanyang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Sanalangin mo kami makasalanan. ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami o Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging karapat-dapat sa mga pangako sa Kristong Panginoon. Manalangin mo tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo awa ang aming kaluluwa, ng iyong mahal na grasya, at yayaman na hilan sa mga pamilya ng anghel. Anikilala namin ang pagkakatawang tao sa Kristong anak mo. Pagpuntahan sa kanyang pagkakasakit at pagkakalay sa Diyos. Ay kapakinabangan mo kami ng kanyang mapagdunay na patuloy sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang na sa Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagsilunod po ang lahat para sa oradyo ng grata. Mahal pagiging at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hingin ay iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumigil na ng mga buhay. Tumayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghiling na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at pagkakatid sa pananampalataya. Gabayan mo ang kadalasan na atasan na tumulpas ang malunas at paraan ng paghihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga pagkulang na isulong sa pagtubay ng iyong mga kamay. Pagpalayan mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ng pandemya sa aming bayan. Pagbabayan mo ang mga nanghihirap sa may sakit upang ang kanilang pagkalingan ay malakapan ng sayang kalsada. Pagkalugban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, kapatagan sa kanilang pagbibigang maglingkod at ipagsambala sa naramdaman. Itinataas namin ang mga nangulus, magkakutan mo lang nila ang mabuting kalusugan. Lingagan mo rin ang mga pangkanina sa kanila. Pagkamunin mo ng kapayapaan mo ng hanggang ng mga gumagawa. Pagkalugban mo kami ng biyaya, magtulong-tulong sa ikabuduli ng lahat. Pagkawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at pagmamalasakit namin sa bawat isa, walang pasanawalan ng krisis nito at pagbago sa pamahalaan at pagbabalik sa iyo. Ililit namin ito sa pamamagitan ng Yesu Cristo na nabubuhay at nangahaling kasama mo at ang Espiritu Santo. Diyos, magpasawalang hanggang. Amen. Tumuloy kami sa iyong pagtumbay, mahal na Ina ng Diyos, paginggan mo ang mga kahilingan sa ating mga kailangan at ipag-adya mo kami sa mga kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, kapag magaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay natin dasalin ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastor. O Jesus, mabuting pastor, masdan mo kami ng ibon at mabuting. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastor. Tawag ang ito sa taang mayaman
O mabuting pastor, ikaw ang aming pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay kasabahin, akala mo kami sa iyong halihan, at doon kami ang sisilayan at sasasahin, pampailanman. Amen. Magsimulo na.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay inaalala natin ang kapistahan at paggunita sa isang simpleng pari, simple religyoso, isang ordinaryong tao na nagpaalala sa atin sa karaniwan ng ating buhay. Kaya natin makamit ang kabanalan. Si San Jose Maria Escriva de Balaguer, isang pari at santo. Kaya mga kapatid, sa maraming beses na nagiging sarado tayo sa paanyaya ng Panginoon upang maging banal sa ating ordinaryong gawain, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiwang. Sinurong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulong ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. O Diyos, hinirang ang hari ng iyong simbahan, si San Jose Maria, upang ipamansag ang tawag mo sa amin, pakapabanalin ang sarili sa pagtupad ng mga tungkulin sa araw-araw at makibahagi sa gawaing apostolado. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan niya at ng kanyang halimbawa, kami nawa sa aming pang-araw-araw na gawain ay lubusang mahubog sa wangis ni Jesus na iyong anak at buong pag-ibig namin siyang tulang-tuwangan sa pagtubos ng sangkatauhan. Hinihiling namin ito alang-alang sa anak mong si Yesu Kristo, aming Panginoon na nabubuhay at naghahain kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilim sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ng tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko sa iyo. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto.
Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinilaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya'y magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nila na nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago
at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang mga kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid, lalo na po ang lahat ng mga nakikiisa sa banal na misa natin sa radyo sa pamamagitan ng ating kapanalig na station Veritas 846. Kaya po sa mga kapanalig na nakikiisa po sa atin, tayong lahat ay nandito po sa Novaliches Cathedral sa Diocese of Novaliches. Ngayong araw, mga kapatid, mga kapanalig, ipinagdiriwang ng simbahan ang isa sa kanyang mga santo. Kumbaga, santo ng ating kasalukuyang panahon, si San Jose Maria Escriba de Balaguer, ang tinatawag nating founder ng isang grupo na Opus Dei. Ngunit mga kapatid, nais kong bigyang pansin, unang-una sa lahat, ang punto sa unang pagbasa. Napakinggan natin ang paglikha. Alam natin na sa paglikha pa lang ng Diyos, pinakita niya na doon ang pagkilos at paggawa niya mismo, ang sarili niyang gawain. Tayo lang ay kanyang katiwala. Katiwalang maging responsable, maging tagapagdala ng kabutihang loob niya, maging tagapagganap ng nais niya sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, ang danger sa atin bilang kanyang katiwala ay pwede nating isiping entitled tayo sa mga bagay at sa mga nilikha ng Diyos sa mundong ito. My will against His will. Sarili natin laban sa kalooban ng Diyos. Kaya nga magandang tignan natin ito sa ating sariling karanasan at buhay araw-araw. Kung tayo'y ginawang katiwala ng Panginoon, nasusunod ba ang kalooban niya sa ating buhay araw-araw? O ang palagi lang nating iniisip at ang lagi nating inaatupag ay ang ating kalooban? Kaya nga sabi, tayo ang ganap na nilikhang maging katiwala sa lahat-lahat. Ngunit mga kapatid, ang paalala sa atin, ang Panginoon pa rin ang gumagawa. Maaari tayong maging dahilan para maging maayos ang lahat, pero maaari ding tayong maging dahilan upang ang mundong nilikha ng Diyos, ang kilos sa buhay niya, sa buhay natin, ay magkakawatak-watak. Kaya nga sabi ni Jose Maria Escriba, huwag mong kalimutang maaaring ang mga mahalagang bagay ay nakasalalay sa pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos. Ang kilos ng Diyos ay simula pa lamang naranasan na natin. Kanyang kalooban, hindi atin. Ikalawa mga kapatid, nais ko ring bigyang pansin na ang kilos ng Diyos, ang Opus Dei, ang buhay natin, ang gawain niya ay nagiging ganap
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpapabanal sa ating gawain araw-araw. Makasalanan tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Nakikita natin sa buhay natin, madilim, binibigyan ng liwanag ng Diyos ang ating buhay. Sugatan tayo, hihilumin niya ang sugat na meron tayo. Yun nga lamang, kung hahayaan mong ang Diyos, paging dapatin ka, tawagin ka, hubugin ka, panibaguhin ka, at hindi lang natatapos doon, kundi ipahayo ka at maging kanyang mga alagad. Kaya nga mga kapatid, nais kong iugnay ito, ang kilos ng Diyos at ang tagaganap na Espiritu Santo, yan ang tumatawag sa atin para maging banal araw-araw. It is our choice kung hindi maging banal. It is also our choice to become holy. Sa ating simpleng pagluluto, paglilinis, pagvo-volunteer araw-araw sa ating parokya, diyan hinuhubog tayo ng Diyos kung merong kalakip na sakripisyo. Hindi ibig sabihin ng kabanalan ay forever na okay pala at happy-happy lang ang buhay. Kung wala itong aspeto ng pagsasakripisyo, mortification, pagkalimot sa ating sarili, at buhayin at ipanganak sa atin ng bagong tayo, doon lamang nagiging ganap ang buhay kabanalan. Kaya nga siguro bilang pagtatapos ng aking pagninilay, mga kapatid, nais ko lang i-quote din si Saint Jose Maria Escriva. Sabi niya, "Let me stress this point. It is in the simplicity of your ordinary work, in the monotonous details of each day, that you have to find the secret, which is hidden from so many, of something great and new. It is love." Mga kapatid, ang gawain nating ordinaryo, kung may kalakip na pag-ibig doon, yan ang nakakapagpabanal sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, huwag nating maliitin ang ating ginagawang karaniwan araw-araw. Ito ang naguhubog sa atin. Ito ang nagpapaganap sa atin upang maging banal, kagaya ng ating santong pinagdiriwang ngayon, San Jose Maria Escriva, ipanalangin mo kami. Magsitayo tayong lahat. Mga kapatid, sa mataimtim nating pagdiriwang ng misa ngayon sa pamamagitan ni San Jose Maria Escriva, hilingin natin sa Diyos amang makapangyarihan na patuloy na ibuhos sa ating mga puso ang kanyang grasya. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahang Katolika, tanda at kasangkapan ng pangkalahatang kaligtasan, naway panatilihin ng Espiritu Santo ang kanyang pagiging isa at palakasin ang kanyang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa Francisco, naway lagi siyang mapuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa ating Obispo Roberto Gaa at sa Prelado ng Opus Dei Fernando, naway walang kapaguran at puno ng pagmamahal nilang ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa prelatura ng Opus Dei, nawa ang lahat ng nabibilang dito na mga pari at mga laiko, gayon din ang mga tumutulong dito, ay patuloy na magsumikap na maging ganap sa kabanalan at sa apostolado. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati, mga may sakit at mga nangungulila, naway matanggap nila ang tulong ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan at mga intensyon. Itaas din natin sa misang ito ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating dating Pangulo, Benigno Simeon Aquino. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Jose Maria upang itatag ang Opus Dei, 100 ng pagpapakabanal sa pagtupad ng mga gawaing profesional at ng mga pangkaraniwang tungkulin. Ipinaabot namin sa iyo ng may mapagmahal na pagtitiwala ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang matupad lagi sa lahat ng lugar ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinababagot dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubulhi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama si San Jose Maria Escriva, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu o Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos na pinagbubuklod ng pag-ibig, ating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ipahintulot sa tukso,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may kagalakan sa ating mga puso, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ng sanlibutan, mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus, ang nagpapaging dapat sa atin upang maging banal sa ating karaniwang gawain. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa espiritu ng aking puso.
Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. He guides me along the right path. He is true to His name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your cloak and your staff. With ease in you comfort. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumatanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin makadama ng ibayong katubusan, pakundangan sa paglilingkod na aming ginagampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang pagbabasbas, muli po sa lahat ng ating mga kapanalig na nakikinig at nakikiisa sa banal na misang ito, kayo po'y aming inaanyayahan dito sa Novaliches Cathedral. Bisitahin niyo po kami. Isa po ito sa ating Jubilee Churches ngayong 500 years of Christianity. Habang tayo nagdiriwang ng 500 taong biyaya ng pananampalataya, sana po sa mga kapanalig dating nakikinig at nakikiisa, makadaan din kayo at makabisita sa ating katedral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo sa paggawad ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo't ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo't subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo't bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at maging banal sa ating ordinaryong gawain araw-araw. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.